ng babae sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Noong araw po yung babae, bawal sa kanila magsuot ng damit ng lalaki. At yung lalaki naman magsuot ng damit ng babae. Tama naman yun eh. Lalaki ka eh. Magsusuot ka ng damit ng babae, paano kayo iihi nun? Saan ka pupunta nun? Eh lalaki ka, nagsuot ka ng palda, paano kayo iihi nun? Ang lalaki, bagay sa kanya, damit lalaki. Ang babae, damit babae. Eh, ikaw naman, babae ka, nagsuot ka ng pantalon na pagkakipot-kipot. Paano ka iihi nun? Mahirapan ka umihi. Eh, kung palda lang. Okay lang, makakaihi ka ng maalwang. Pero pagkapantalong napakasikip, paano ka iihi? Natural mo naman siyempre. Hindi ka naman pwedeng babae, iihi kang patayo. Pag hindi nabasa lahat yan eh. Di ba? Hindi pwede yun. Hindi naman pwede yung lalaki na iihi ka pa upo. Basa din. Mababasa rin yung damit mo. Kaya meron damit talaga panlalaki, meron damit naman pambabae. Sa ating panahon, eh wala naman tayong ipinagbabawal na damit eh. Kahit na ikaw ay magpantalon, kaya lang yung hindi magaslaw, yung hindi mahalay. Ang sabi ng Biblia, magdamit ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Modest na damit with sobriety. Yung salitang shamefacedness, ang salitang ginamit dyan sa Greek. Actually, hindi ako pabor sa pagkaka-translate sa English eh. Shamefacedness, Greek ay ahidose. The idea of downcast eyes, bashfulness, that is towards men, modesty, or towards God, o reverence, shamefacedness. Ang talagang prepared meaning yan, eh yung parang nagdadamit ka ng hindi nakakahiya. Respectful. Merong damit na kagalang-galang. Modesty. Tingnan ninyo, pag ang babae, si Queen Elizabeth ba, nakita mo nang nagtupis? Hindi nga lalabas sa kwarto yun na nakatupis eh. Si Queen Elizabeth. Yung si Margaret Thatcher. Si Prime Minister May. Tingnan mo ang damit nila kagalang-galang. Yung mga babaeng may hawak ng tungkulin, mga dignidad. Yung mga babaeng opisyal ng gobyerno. Nakita mo ba naka-miniskirt yun? Eh, hindi naman mahirap gawin yun, damit na yun eh, mga kapatid. Ngayon, maaari sabihin nyo, higpit naman dyan. Pati ba naman damit, pinapakialaman pa. Hindi ho kami nakikialam, ang Diyos ang nakikialam. Dahil siya may aral nito. At ang sabi po ng Panginoong Sukristo, sa 5:18 ng Mateo, pakinggan nyo. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang pudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Bawal ng Diyos hanggang mawala ang langit at ang lupa, isang tuldok, isang kudlit, hindi dapat mawala sa kautusan. Tanungin nyo, sarili nyo, mga kababayang Katoliko, Protestante, Iglesia ni Manalo, born again. Nasa Biblia ba ito? Aral ba ito ng Ebanghelyo? Eh meron dyan, born again, ang tawag nila, ang amin ay full gospel. Kung full gospel ka, bakit ang miyembro mo, tad-tad ng mga alahas at ng mga damit na mariringal? Pagmasdan nyo sila, full gospel daw. Eh hindi ba nasa gospel yon na ang babae gagayak ng mahinhin damit, matimtiman, mahinahon, hindi ng mga hiyas ng buhok, o ginto, o perlas, o damit na mahalaga? Nasa Biblia wala? Nasa Biblia. Nasaan sa Biblia? Nasa bagong tipano, nasa luma, nasa bago. Sinusunod ba nyo? O ipinapasunod ba ng pastor sa inyo? Ang sabi ni Kristo,
Kahit mawala ang langit at lupa, isang tuldok, isang kudlit, hindi dapat mawala sa kautusan. Kaya sa iglesyang totoo, ituturo ito. Tuturo, utos ni Kristo yun 28:19-20. Dahil dito, magsiyahon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Aral ni Kristo bautismohan nyo sila, tapos ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Tungkulin ng mga ngaral na may pagmamahal sa kaluluwa ng inaakay niya, ituro lahat ng inuutos ko sa inyo. Kahit isang tuldok, kahit isang kudlit, hindi dapat mawala sa kautusan hanggang sa maganapan lahat ng bagay. Tanungin nyo sarili nyo, mahal ba kayo ng mga pastor ninyo, mga kapatid? Mahal ba kayo ng inyong mga mangangaral? Hindi tinuturo sa inyo na dapat ganapin lahat ng utos ni Kristo? Kayo na po ang mag-isip. Kung mahal kayo ng inyong mga mangangaral, dapat tinuro nila sa inyo ito. Sa iglesia nga ni Manalo, libre rin yan Nung mag-umpisa ang iglesia ni Manalo, bawal ang alahas. Nung makita nila, hindi masyadong marami dumadami ang miyembro, libre na alahas. Lahat ng gustong ibihis, pwede. Kung talaga sa Diyos ka, ganyan ba gagawin mo? Kung sa Diyos ka, tanggapin ang tao, ayaw nila tanggapin, ituturo ko yan. At nakita ko, may mga taong may takot sa Diyos. Kahit ituro mo ang aral ni Kristo, aanib sila dahil yon ang katotohanan ng nasa Biblia. Mga tao nga rito alam nyo, yung mga tao rito sa Amerika, sa North, sa South, sa Central, mas magaganda silang magbihis kaysa sa atin Pilipino Sa atin, dadalo sila. Mga kapwa Pilipino, nakakamiseta lang, nakatsinelas Dito, pati mahirap, naka-Amerikano Talagang ang bihis nila dress to kill, death to die. No? Para bang yun na lang ang ultimo ora na talagang nakabihis talaga sila. May mga naka-Amerikana pa no? Kung magdamit sila rito, mas formal kaysa sa atin pero mga kapatid, ang punto ko lang, nang ituro ko ito, natanggap nila Marami rito mga kapatid na mga may abogado rito sa South America, mga abogada na mga kapatid, may mga kapatid na mga dating pastor. Nung marinig nila yung aral, natanggap nila Nagtataka lang ako, mayroong ibang Pilipino, karamihan naman sa atin, mahihirap. Para bang hindi niya maaalis yung kanyang, yung mga kulukuti. Anong tawag ng lola ko rin? Kulukuti. Kung ano-ano pinaglalalagay sa katawan, no? Pero mga ganon. Pero sa atin po, gusto ko maituro sa inyo, utos kasi ni Kristo ito bahagi ng Ebanghelyo. Kaya po dapat ituro, dapat kahit tuldo, kahit kudlit, huwag mawala sa kautusan. Pagka hindi tinuro ito sa inyo ng mga pastor nyo, ibig sabihin wala silang malasakit sa kaluluwa nyo. Mga kapatid, sa Lunes, meron ulit tayo. Pansamantala, hanggang dito muna po. Pansamantala, tayo po'y nagtatapos. Kapatid na Daniel. Opo, at ang ating pong kasunod na schedule ng ating Mass Indoctrination, at paalala namin sa inyo, sa Monday po, ang ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Philippine Standard Time, yan po ang ating Day 11. At hanggang Thursday lamang naman po tayo, no? Kaya kung loloobin po, sana ay matapos po ninyo ang pagsubaybay dito sa kabuuan ng ating pong pag-aaral ng doktrina
ng ating Panginoong Hesus. Mamaya pong 9:30, ang ating namang Global Prayer for Humanity. Inaanayahan po namin kayo, anuman po ang inyong religious affiliation, na makisa sa ating paghingi ng awa sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagdalangin. At minsan pa, bago tayo po pansamantalang maghiwa-hiwalay,